Samantala, 3 kasong sangkot si President-elect Rodrigo Duterte, COMELEC at ang Ombudsman ibinasura. At Pangulong Aquino, pinagkokomento ng Korte Suprema hinggil sa mga itinaga nitong mga Associate Justices sa Sandigan Bayan. May report si Ria Fernandez. Hinihinga ng panig ng Korte Suprema si Pangulong Aquino at iba pang respondent sa quo warranto certiorari and prohibition petition na kumukwestiyon sa pagtatalaga ng Presidente kina Undersecretary Michael Musngi at Attorney Geraldine Econg bilang 16th at 18th Associate Justice ng Sandigan Bayan. Binibigyan ng kataas-taasang hukuman ng 10 araw mula sa pagkakatanggap ng notice si Pangulong Aquino at mga hukom na mga nominado rin sa pinagdedebatehang posisyon na sina Danilo Sandoval, Wilhelmina Wagan, Rosana Maglaya, Merayan Zuraik, Elmo Alameda at Victoria Bernardo para isumite ang kanilang komento. Inaakusahan ng Integrated Bar of the Philippines ang Pangulo ng di umano'y pag-abuso sa kanyang kapangyarihan nang italaga sina Musngi at Econg. Ito'y dahil nilabag umano ng Presidente ang saligang batas matapos piliin ang dalawa para sa mga nasabing posisyon gayong nominado ang mga ito bilang 21st Associate Justice ng Anti-Graft Court base sa ipinasang shortlist ng Judicial and Bar Council sa kanya. Samantala, 3 kaso naman ang ibinasura ng Korte. Dismissed ang naging pasya ng mga mahistrado sa petisyong inihain ng nuisance presidential candidate na si Yusefe General at Attorney Eli Pamatong para harangin ang proklamasyon ni President-elect Rodrigo Duterte. There is no showing of a clear legal right to the performance of the duty sought to be compelled by the petitioner Pamatong. Maging ang kaso ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG laban sa parallel bidding ng Commission on Elections sa vote counting machines, ibinasura. The court found that the bidding having been completed and the elections having been conducted, the issues as to parallel bidding and the conduct of the elections have now been rendered moot, and any judgment rendered by the court on this issue would serve no beneficial or practical purpose. Wala na rin ang apela ni pork barrel scam queen Janet Lim Napoles kaugnay sa resulta ng investigasyon ng Ombudsman kung saan nakitaan ito ng probable cause para patawan ng 2 counts ng graft at 2 counts ng malversation of public funds. The court deferred to the Ombudsman's findings of probable cause in the absence of any grave abuse of discretion that was shown by the petitioner. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.